Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. At sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, papa, nanay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa atin, sa ating content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating itulo sa buhay. Mabuhay ka, Panginoon, at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin. Napakain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigyan sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang ating dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisahan na po natin ang update sa Kim Pao at iba pang showbiz update ganap po. Okay, alright. Umpisahan na po natin ang update sa Kim Pao update or ganap at iba pang showbiz ganap. Ayon po sa akin legit na sources ay marami sa mayon ang pinabatikos si Kim Chu dahil sa kadahilanan na hindi po siya sumagot sa text ni Ogie Diaz about sa kanyang interview. At alam naman po natin na si Ogie Diaz ay isang veteranong content creator na kung saan lahat ng kanyang mga kinukontent or lahat ng kanyang pinagsasabi sa kanyang mga videos ay pawang katotohanan po. Kaya nga po, ito si Ogie Diaz ay binansagan na she is to believe and she's telling the truth. Kaya nga maraming mga artista ang takot na takot pag sila ay tinext ni Ogie Diaz patungkol sa kanilang mga buhay at sa kanilang mga exes. Isa na dito si Kim Chu na kung saan ay ang topic kasi ay patungkol sa hiwalayan nila ni Sian Lim at saka si Gerald Anderson. Marami sa mga netizen ang pinatikos si Kim Chu at binabatikos hanggang ngayon dahil bakit daw ayaw daw niya mapa-interview kay Ogie Diaz. Alam naman natin na sa kabila ng lahat, para may linawanagan or para ma-explain din niya kung ano talaga yung katotohanan at bakit sila na-break ni Sian Lim. Kasi puro lang kasi si Sian Lim ang nagpapa-interview sa mga interviewer at yung side lang naman niya ang kanyang sinasabi. To let the viewers know and to let the audience know that Kim Chu is not willing to take the interview of Ogie Diaz because she don't want to talk about her past anymore. That's the answer of Kim Chu. She also having a move on already in her ex, and she have already present at Team Tambalan or Love Team. That's why she asked Ogie Diaz to no need to take her or no need to take an interview to her. And that's it. Marami sa mga netizens sa ngayon ang umahanga kay Kim Chu dahil sa sinabing hindi na daw siya mapag-interview or makipag-interview pagdating sa kanyang mga ex. Sa madaling salita po, ay talagang pinaryudan o tinuldukan ni Kim Chu ang lahat-lahat pagdating sa kanyang mga hits. Kadalasan kasi
marami dito sa mga content creator ay gusto po nila talagang interviewing si Kim Chu ng personal in behalf sa mga ex niya. At siya din po ay isang viral at very trending sa ngayon. Kaya isipin niyo po, kapag ikaw ay isang trending, sikat, or viral, marami talagang lumalapit sa iyo para magkaroon ng pagka-trending din ng kanilang content. Okay, you're right. Dako na naman tayo sa iba pang update na kung saan may isa akong blind item sa inyo. Ito ay kaibigan ni Kim Chu na kung saan sinabi niya po na parang magbabakasyon sila Kim Chu at Paolo Avellino sa Baguio para dun nila tanggalin or di naman sa tanggalin na kung ano naman yung iniisip pa, kundi kaya magbakasyon lang para iwas sa mga stress or sobra na kasi silang workaholic sa trabaho. Para sa kanilang mga artista sa kagaya nilang mga artista, kailangan din po nila mag-break. Kasi kailangan din kasi nila na magkaroon ng bakasyon kahit ilang araw lang dahil ang kanilang trabaho ay wala na silang pahinga. Kaya marami din sa kanilang mga staff or sa kanilang makasama na sumama sa kanila dahil ang environment kasi sa Baguio ay napakaganda po. Halos makapagpahinga ka ng maayos at makapag-banding din nila yung pamilya nila Paolo Avellino sa Baguio. Dito natin makikita yung talagang sinceridad ni Kim Chu pagdating sa pamilya ni Paolo Avellino dahil mas minabuti nila na magbakasyon sa Baguio kesa sa ibang lugar. Marami kasi din dun sa Baguio ang fans ng mga King Pao at halos kasi dun pag bumibisita sila sa bahay nila Paolo Avellino ay nabibigyan po sila ng mga ayuda. Hindi po counterpart na yung ayuda na binibigay parang politiko, hindi po, kundi kaya usang loob ng dalawa ang magbigay ng ayuda para sa kanilang mga fans. Dito natin makikita na sobrang mabait ang dalawa ang dating sa kanilang mga fans at sa kanilang pamilya. Dadako na naman po tayo sa isa na namang topic na kung saan po ay ang anak ni Paolo Avellino na si Aki ay nangumusta kay Kim Chu dahil si Kim Chu po ay nagregalo kay Aki na isang napakagandang regalo. Iyon po ay ang kanyang cellphone at isang parang mabaga yung expensive one na kanyang regalo ay hindi kasi na-flash. Sa Instagram ni Aki, basta ang sabi lang niya doon, napapasalamat siya sa binigay niyang regalo at yung sa pagsama-sama or yung sa pagbanding din niya sa kanyang daddy Paolo. Napaka-sweet din naman ni Aki pagdating kay Kim Chu dahil kahit alam niya na hindi niya naman po nanay si Kim Chu ay suportado pa rin ni Aki ang lahat ganap na kanilang patambalan. Pati din po si Paolo Avellino is napaka-proud kay Aki dahil ino-honor niyo po or nire-respeto niyo po si Kim Chu sa kabila ng lahat na alam niya naman na hindi niya tunay na nanay ito. Kaya nga marami din umanga kay Aki dahil sa paglaki niya sa ibang bansa ay talagang kumbaga bais na sa kanya yung respeto, magalang at mabait din na bata.
Ang ganda ng paglaki ni LG kay Aki kahit malayo si Aki kay Paolo Avellino, still, they have a communication. At alam naman din natin lahat na obligado pa rin si Paolo Avellino kay Aki dahil siya po ay tatay ni Aki. Sa nanay naman ni Paolo Avellino, proud naman kay Kim Chiu dahil nakatanggap na naman sila ng regalo at hindi lamang po regalo kundi nakatanggap na naman sila ng isang makiting na award na kung saan po ay nanalo sila sa Korean International Drama Award. Maraming mga Pilipino na artista sumabak sa ganyan na aktibidades. Pero isa lang po si Kim Chiu na nanalo sa Pilipinas. At isa rin siya sa mga Pilipina, half Pilipina, na nagkaroon ng award sa Korea at yun po ay Korea International Award ko, Drama Award. Sa dami-dami ng mga artistang sumabak, talagang number 1 si Kim Chiu sa mga fans niya. Kaya sa mga solid fans, maraming salamat sa pagboto nyo kay Kim Chiu at saka kay Paolo Avellino dahil hindi po nila makakamtam kung ganun na award kung wala po kayo na bumoto sa kanila. Kaya nga po marami dito ang nangbabas kay Kim Chiu dahil hindi nila na-appreciate yung kasipagan at katalentatuan ni Kim Chiu sa lahat po bagay. Ang tinitignan lang kasi ng mga basers na ito ay yung mga kamali o yung pagkakamali ni Kim Chiu at saka si Paolo Avellino. Hindi nila tinitignan yung ano yung nagawa nila sa kanilang tambanan at sa kanilang mga fans. Magbasa po ako may isang comment po dito na kung saan ay hindi ko alam kung ito ay basers or just only a Kim Pao solid ata din. I don't know that. Pero basahin ko po isang comment na to. Hello Pao at sa Kim Pao tambalan. Ito yung sarili ko opinion. Sana magpakasal na kayo dahil kapag hindi pa kayo magpakasal, marami sa mga basers ang hindi boto sa inyong dalawa. Isipin nyo na lang kung ano yung settlement na salita at huwag nyo na pahabain pa ang inyong relasyon kung talagang sa altar naman ay inyong diretso o inyong patitunguhan. Sa madaling salita, iwas-iwas sa mga temptation at mag-focus kayo kung anong meron sa inyo. Iyan lamang po ang aking opinion at sana maintindihan ng mga solid Kim Pao to. Napakaganda naman ng kanyang mensahe sa kanyang comment. Pero tama naman siya kung sakali ba na pagkasal na lang yung kulang sa kanila. Pero pag nagpakasal naman ng mga yan, mas marami na naman ang mapabas sa kanila dahil bihira na lang ang mga management ang ubigay sa kanila ng mga drama scene na movie or eksena sa showbiz sa kanila. Marami kasi sa ngayon ang nang babas sa Kim Pao, lalong-lalo na kay Kim Chiu dahil yan. Si Kim Chiu naman ang nagdadala sa tambalan nilang dalawa. Kaya dito po natin nakikita yung sinasabi nilang saan ba lumugar for saan ba kayang ilugar ni Kim Chiu yung kanyang sarili pagdating sa mga basers na yan. Kaya na yung mga ibang tao dyan na inggitera sa kanilang tambalan ay hindi po kayo magwawagi dahil kami po ay solid Kim Pao sa lahat ng bagay. Just for the record,
Gusto ko lang malinawan ng lahat-lahat ng mga tanong patungkol sa Kimpaw. Mapusaan ay marami sa mga kagaya kong content creator at sa mga basers din ang nagtatanong kung ano na talaga ang sitwasyon ng Kimpaw. Ang sitwasyon po ng Kimpaw sa ngayon ay okay sila. Kasi nung isang araw, nagpapampo kasi si Paolo Avellino kay Kim Chiu dahil alam naman din natin na nagkaroon ng selosan ang nangyayari. Hindi naman yung selos na yung as in na selos, pero may mga tampuhan na hindi din natin maiiwasan. Yan po yung sinasabi nila na tampuhan ng pagmamahal. Kaya marami dito sa mga netizen ang suportado ang Kimpaw kahit nagkaroon ng tampuhan ay naaayos at naaayos pa rin nila sa isang oras lang. Hindi kasi nagtatagal ang tampuhan ng dalawa dahil sila ay marunong maglambing sa isa't isa. Bihira lang kasi dito ang nagkakaroon ng mga tinatawag na kagalit. Kasi sila pag may tampo ang isa't isa, agad niyan sinusuyo at iyan yung tinatawag natin na suyo ng pagmamahal. Kaya maraming naiinggit sa kanila dahil hindi nagtatagal ang kanilang tampuhan at alam nila kung ano o paano sayumid ang kanilang tampuhan sa isa't isa. Kaya sa mga senior citizen dyan na fans ng Kimpaw, ay nagpapasalamat din kami sa inyo dahil kahit papaano ay naging isa po kayo din na inspirasyon ng Kimpaw. Kahit may mga edad na kayo, patuloy pa rin po kayong sumusuporta sa kanila. May isa akong comment na which is ang nag-comment dito is ang senior from Florida. Hello Kimi at Paolo Avellino. Sabi niya po, wag ko na lang po banggitin ng aking totoong pangalan. Pero ang masasabi ko lang sa inyo, I love Kimpaw. Isa po ako sa mga taga-subaybay sa inyo at isa rin po ako na solid Kimpaw. Ako ay senior citizen na from Florida. Sinusubaybayan ko lahat ng mga teleserye, simula nung nag-umpisa kayo ng Linglang hanggang sa Secretary Kim at iba pang movie ninyo. Ang lakas ng inyong chemistry at hindi lang sa chemistry ako nagbabase, kundi kayo ay may mga magandang loob sa mga inyong mga fans. Kaya marami dito ang mga fans na masaya para sa inyo. And napakaganda naman ng isang comment na to para si Kimpaw. Alam niyo, pag ang mga comment na nababasa ko sa aking content, pag maganda yan, ay talagang binabasa ko po yan at always think positive po ako dahil mahirap naman po na basahin natin ang isa sa mga comment na hindi naman kaaya-aya sa mga viewers. Ang atin lang ay yung gusto ko lang na lahat tayo ay masaya dahil pag masaya ka, masaya din lahat ang mga nakikinig sa iyo gaya ng mga fans po natin sa ating content. Please, pa-subscribe naman po, pa-like, share at comment naman sa aking content. Isang malaking tulong na po din yan para sa akin. Ay hanggang dito na lang po ang aking content. Maraming salamat at God bless sa lahat.